tatapusin na ni Sukuna ang lahat. Dahil ngayon na lumabas na ang full chapter 258 ay masasaksiyan na natin ang isang Sukuna na napilitang gumawa ng napakakomplikadong bagay para matapos lamang itong ating mga bida. This is Mr. Namiken at simulan na natin ang mas lalong umiinit pa na laban. Sa simula ng chapter ay pinaliwanag dito kung paano ron naibalik ni Gojo ang kanyang reverse curse technique output matapos ang kanyang pangalawang black flash noon kay Sukuna. Ayon dito na dahil sa ikalawang black flash ni Gojo ay napunta raw ito sa awakened state dahilan na nakagawa si Gojo ng isang kakaibang paraan sa paggamit ng reverse curse technique. At base sa nalalaman na natin, ang RCT ay nanggagaling talaga sa utak. At base rin sa chapter na ito ay ang pag-a-activate din pala ng RCT ay nagbibigay din ng stress sa certain part ng utak ng user. At kapag ka mas lalong nai-stress ang parte na yan, ay mas lalong bumababa o bumabagal ang RCT performance ng isang sorcerer. Kaya ang ginagawa dito ni Gojo after niya makapag-unleash ng ikalawang black flash ay dinidistribute niya pala sa iba't ibang regions ng kanyang utak ang stress o burden na naidudulot ng pag-a-activate ng RCT. Dahilan na nakakapag-operate siya ng reverse curse technique noon sa mas smooth na paraan at naibalik niya rin ang kanyang RCT output. Similarly, ang second black flash noon ni Sukuna ay nagpapunta rin daw sa awakened state ng King of Curses at supposedly magagawa na rin daw sana ni Sukuna nang maibalik ang kanyang RCT output para maihil ang kanyang mga kamay na magre-resulta raw sana sa pagkaubos ng mga Jujutsu Tech Sorcerers kung nagawa ito ni Sukuna noon. Subalit dahil sa 7 black flash na pinakawalan ni Yuji noon sa last chapter ay napababa raw ni Yuji ang pumabalik na sana ang RCT output ni Sukuna. Bukod pa dyan ay clarify din dito na ang black flash noon ni Yuji ay hindi pala nakapagbigay ng damage sa soul ni Megumi na nasa loob sapagat ang pinupuntira lang pala ni Yuji noon ay ang boundary lamang ng soul ni Sukuna at ni Megumi, which is effective na rin sa pagpapababa ng RCT output noon ni Sukuna. Kaya na may matapos niyan ay sa sumunod na panel ay may kita naman dito sina Miguel at Laru. Dito ay pinuri ni Miguel si Laru sa kanyang ginawang crucial assist dito kay Yuji noon. Kaya wika naman ni Laru na malapit na raw sila sa langit. Maya-maya pa'y bigla namang napalingon si Miguel at may napansin sa malayo na makikita mga kaibigan ang pamumuo ng isang concentrated curse energy sa lokasyon na yan. Kaya dito ay di makapaniwala si Miguel dahil ang napakaraming curse energy na nabubuo ay mula pala sa isang pag-activate ng domain expansion na ang Malevolent Shrine ni Sukuna. At dito makikita ang King of Curses mga kaibigan na nagtagumpay na sa pag-activate ng kanyang domain expansion. Makikita rin dito na ang Malevolent Shrine na yan ay may kakaibang appearance sapagkat ito ay isang incomplete Malevolent Shrine pala. As we can see na parang ang incomplete version na yan ay parang nagpa-expose sa halimaw o cursed spirit-like being na I believe ay ang may-ari ng bibig na makikita natin sa complete version ng Malevolent Shrine. Along with that ay kahit matatawag itong isang incomplete domain ay still dahil daw sa black flash ni Sukuna na nagpa-undergo sa kanya sa awakened state ay ang kanyang Malevolent Shrine ay ginamitan niya raw ng maraming impromptong binding vows na although hindi pa in-explain kung ano specifically ang mga binding vows na yan ay ang isa sa kanyang nagawa gamit ang binding vow ay ang pag-iba sa kanyang hand seal na ginagamit sa kanyang pag-activate ng domain na ang kanyang hand seal ngayon ay ang exact hand seal ng Unlimited Void ni Gojo. Ginawa ito ni Sukuna upang kahit incomplete ang kanyang domain expansion ay still magagawa niya pa rin itong ma-activate using only his one hand na mas convenient para sa kanyang sitwasyon ngayon na dalawang right arm niya na lang ang nagfa-function kasi ang complete Malevolent Shrine ay may hand seal na nagre-require kasi sa kanyang kaliwa at kanang kamay. Aside from that ay dahil sa nagsuffer din si Sukuna ng brain damage noon due sa pagkaka-expose sa Unlimited Void ni Gojo ay supposedly hindi na sana makakapag-activate muli si Sukuna ng kanyang domain expansion. Pero ang dahilan pala kung bakit na-activate niya ito muli ay dahil sa ginamit pala ni Sukuna ang parte ng kanyang utak na di raw noon naapektuhan ng Unlimited Void ni Gojo. At dahil sa binding vows na ginawa ni Sukuna ay ang incomplete domain expansion na yan ay may kapareho lang din palang lakas at range sa kanyang complete Malevolent Shrine. As we can see ay napulbo ang lahat ng nasasakupan nitong area mga kaibigan na nadamay pa nga ang mga uwak ni Maymay na nagsisilbi sana ng camera para sa live stream. Kaya matapos ang rampage ng domain ni Sukuna ay ipinakita muna dito ang isang flashback ng ating mga bida. Dito ay nagsuggest si Hakari na ang mga sorcerer na gusto raw lumahok sa laban ay kailangang matutunan daw ang RCT at ang anti-domain techniques. Nasagot naman ni Maki na hindi niya raw kayang gawin ang reverse curse technique at anti-domain techniques, in which isagot naman ni Hakari na may halong ines na hindi naman daw
para sa kanya ang mga suggestions na yon. Kasi alam naman daw nila na may heavenly restriction si Maki na nagbigay sa kanya ng zero curse energy. So obviously, wala na si Maki sa usapang RCT at anti-dooming techniques. Anyways, matapos niyan, ay sagot naman ni Choso sa sinabi ni Hakari na sa tingin niya, si Yuji raw at siya ay kaya raw mag-perform ng reverse curse technique. Bagay na pinagtataka naman ni Yuji kung bakit nasabi ito ni Choso. Kaya tanong naman dito ni Choso kina Shoko, Hakari at Yuta na nagtataka raw siya kung papaano raw nila pinapalitan ang kanilang mga nawalang dugo sa tuwing rene-regenerate nila ang kanilang mga sugat. Nasagot naman ni Hakari na di niya raw alam dahil automatic lang daw ang kanyang regenerative ability. Sa parte naman ni Yuta ay di niya rin maipaliwanag dahil ang kanyang pagpe-perform daw ng reverse curse technique ay through sa kanyang instinct daw lamang. Pero kung si Shoko naman ang pasasabihin ay kino-convert niya raw ang kanyang curse energy sa dugo para mapalitan ang kanyang mga nawalang dugo. In addition with that ay paliwanag pa ni Shoko na marami raw RCT user ang di nakakapag-heal sa iba. Ang maaaring rason daw nito ay ang pinagkaiba nila sa paraan ng paggamit ng RCT. Another reason ay maaaring rene-reject daw ng katawan ng target ang RCT ng healer nito. Kasi ayon pa kay Shoko na may mga cases raw kasi na ang curse energy ng nag-heal ay nire-reject ang proseso ng pag-heal sa iba. At meron din daw yung mga curse energy ng hini-heal ay hindi naman daw nagre-respond sa curse energy ng healer. Kung kaya't ayon kay Shoko na pati ang effectivity daw ng kanyang pag-heal ay case-to-case basis lang daw. Kaya na may matapos ang paliwanag ni Shoko ay sagot naman ni Choso na yun din daw ang kanyang iniisip. Kasi ang kanya rong katawan ay may kakayahang i-convert ang kanyang curse energy sa dugo. Kaya kung i-absorb daw ni Yuji o kung kakainin ni Yuji ang kanyang 6 pa na kapatid ng mga death paintings ay maaaring bukod pa sa curse technique ng mga death paintings na makukuha ni Yuji ay makukuha rin daw ni Yuji pati ang abilidad ng pagko-convert ng curse energy sa dugo. Dagdag pa ni Choso na di lang daw yan. Ang pagko-convert din sa curse energy into blood ay magbibigay din daw sa kanila ng advantage na i-heal ang kanilang katawan na di na nangangailangan pa ng dobling amount ng curse energy unlike using reverse curse technique. Sapagat ang downside daw kasi sa paggamit ng reverse curse technique ay mas nagkukonsume daw ito ng mas marami pang curse energy. Kasi upang makapag-produce ng positive curse energy ay kailangan pa ng sorcerer na i-multiply ang negative energy o curse energy. Which implies na although di naman sa kaya ni Chosong i-heal ang lahat ng kanyang mga sugat gaya ng isang RCT user, dahil sa ability ng kanyang katawan ay mas nagiging efficient lamang ang kanyang pag-e-expand ng curse energy sa tuwing mag-heal siya, lalo na kung matututunan na niya ang reverse curse technique. Kaya na may tinapos ni Choso ang kanyang salita na sabing kung kaya't pagdating daw sa kanilang switch training ay gusto raw niyang makapares ang isang individual na marunong gumamit ng reverse curse technique. Dahil sa sinabing ito ni Choso, itanong naman ni Yuji na ano ba raw ang switch training. Sumagot naman dito si Wiwi na sabing ang kanya raw curse technique ay ang pagte-teleport sa kanyang mga target, na kung kasama niya raw ang kanyang isang target ay maaari niya itong mapateleport sa isang lugar o sa isang tao na namarkahan na niya noon. Ayon pa kay Wiwi na para sa kanila ay ang soul at ang body ay separate entities daw, in which ay ang konsepto na ito ni Wiwi ay kabaliktaran sa sinabi ni Kenjaku na the soul is the body is the soul. In other words, iisa lang ang dalawa. Kaya paliwanag pa dito kay Wiwi na kaya nasabi niya na separate ang soul at ang body ay pwede raw kasing isipin na ang katawan ay isang box, habang ang soul naman ay ang laman ng box. Dito pa ni Wiwi na for example, iisipin lang daw nila na ang box na yan o ang katawan ng tao ay isang birthday present. At gaya ng isang birthday present ay di raw nila pwedeng buksan at kunin ang laman nito without the permission ng may-ari ng birthday present. However, kung mabibigyan naman daw sila ng permission ng may-ari na buksan ang laman ng box, ay doon na raw nila pwedeng buksan at kunin ang laman ng present o box. At base nga kay Wiwi na ang laman daw ng present ay ang soul ng tao, ay dahil daw sa kanyang ability ay kaya niya raw iswap ang soul ng kanyang mga namarkahan na tao. Ibig sabihin na namamarkahan lamang ni Wiwi ang isang individual kung bibigyan siya nito ng permission na markahan siya, na maghihintulot sa kanya makuha ang soul ng namarkahan na tao at ma-switch ito sa iba pang tao na namarkahan na niya. Subalit iginiit naman dito ni Yuji na maaaring delikado raw ang pagsiswitch ng soul, sapagkat tulad sa ginawa ni Mahito na nag-a-alter siya ng soul ng isang tao, ang pagsaswap daw kasi ng souls ay maaaring mag-iiba raw sa shape ng soul ng isang tao. Therefore, kung ano ang changes sa soul ay ganun din daw ang changes sa katawan nito. So kung mag-iiba ang shape ng soul during sa pagsaswap ay pwede rin daw ma-deform ang katawan ng isang individual. Ang hypothesis na yan ni Yuji ay nagbe-base kasi sa concept ni Kenjaku na ang soul at ang katawan ay iisa lang. Kung kaya't dito na nagsalita si Wiwi na pangiti na wikang di raw dapat mag-alala si Yuji tungkol sa bagay na yan, dahil gaya ng explanation niya sa box bilang ang katawan at ang laman nito ay ang soul, gamit raw ang kanyang ability ay pwede niya raw iswap ang laman ng mga box nang di binubuksan ang box. So ang kanyang soul swap ay di raw umaapekto sa katawan ng sorcerer. Sabi pa nga dito ni Wiwi na
magagawa niya raw maswap ang soul without affecting the bodies. Kung kaya't wala raw talagang makakaalam kung naiswap na pala niya ang soul ng isang tao sa isa pang tao. Gaya ng isang box na di malalaman na iba na pala ang laman nito unless kung bubuksan ito. Matapos ang paliwanag ni Wiwi, tinanong naman dito ni Kusakabe si Yuji na sabing alam ba raw ni Yuji kung bakit napakabilis daw ng kanyang growth as a sorcerer. Sagot naman ni Yuji habang nahihiya na wikang baka dahil daw sa kanyang innate talent. Pero ayon naman kay Kusakabe na hindi raw dahil ang sagot dahil daw yan kay Sukuna. Bagay na nagpa-let down naman kay Yuji. Kaya paliwanag pa dito ni Kusakabe na kung gagawin mo raw ang isang bagay na paulit-ulit mapa-sportsman yan o kahit sa anong bagay, ang bagay daw na paulit-ulit natin ginagawa eventually magiging muscle memory na natin. At kung i-connect daw ito kay Yuji, dahil nag-take over na raw si Sukuna noon sa katawan ni Yuji at nag-operate pa ng curse technique nito, dahil dyan ay na-remember na rin daw ng katawan ni Yuji ang paggamit ng Jujutsu sa level ng isang special grade sorcerer. Kaya pwede raw ni Yuji pasalamatan si Sukuna dito. Sinabi rin dito ni Kusakabe na dahil dito gamit daw ang soul swap ability ni Wiwi, ay gagamitin raw ni Kusakabe ang katawan ni Yuji sa pag-a-activate ng simple domain pati na ang pagmamanipula ng curse energy upang maging muscle memory na rin daw yan ni Yuji. Nang masabi yan ni Kusakabe napatanong naman si Hakari na di ba may binding vow daw na nagpe-prevent sa pagtuturo ng simple domain sa mga tao outside sa New Shadow School. Nasagot naman ni Maymay na pangiti na wikang di na raw kailangan ni Hakaring mag-alala pa dahil na-address na raw niya ang matter na ito na I believe ay nadaan niya sa Money Talks ang pagpapakalat sa simple domain outside sa New Shadow School. Maya-maya pa nagbabala naman dito si Wiwi sa kanila na kailangan daw nilang maging maingat sa kung sino ang ipapares nila dahil nakakapag-swap lang daw siya ng soul twice per one person in 1 month. Na base sa explanation na ito ay maraming pairs pala ng Jujutsu Tech Sorcerers ang na-swap ni Wiwi noon para matutunan nila ang reverse curse technique at simple domain bilang pang counter sa domain expansion at tumagal pa sa laban. So yun palang ibig sabihin ni Yuta noon na nandaya sila mga kaibigan. At ang resulta ng kanilang soul swap training mga kaibigan ay makikita natin maya-maya. So matapos niyan ay balik sa present ay makikita dito na nag-activate na nga si Yuji ng New Shadow Style Simple Domain upang depensahan ang kanyang sarili sa sure hit effect ng Malevolent Shrine. So we can clearly see na nagbunga nga ang pagtitraining ni Yuji noon kasama si Kusakabe. May kita rin dito na parang nagkukos ng tornado ang domain ni Sukuna na lumulutang. At habang naka-defensive stance itong si Yuji mga kaibigan ay napansin niya rin na ang domain ngayon ni Sukuna ay isang incomplete domain at na may mga loopholes pa raw. Kaya pwede raw pala niyang matiis ang sure hit effect nito using his simple domain. Na ayon pa ng narrator na ang sinabi daw ni Yuji ay tama raw. Dahil sa sunod na panel mga kaibigan ay dito ipinaliwanag kung ano ngayon ang ginagawa ni Sukuna while activating this incomplete domain. Ayon pa dito na kahit nasa disadvantage situation na raw si Sukuna ay nakapaglatag pa rin daw siya ng isang domain expansion na may kapareho pa rin daw complexity sa kanyang complete Malevolent Shrine. At tulad na lang daw nung nasa Shibuya noon, ang kanyang domain ngayon ay wala rin daw barrier. Kaya ang effective range nito at output ay kaparehas lamang sa kanyang domain expansion noon sa Shibuya. In addition with that, according pa dito ng narrator na kung gagawa raw si Sukuna ng isang domain expansion na may barrier ay mawawala daw ang binding vow ni Sukuna na mag-aalaw ng escape route sa target ng domain. Bukod pa dyan ay ang may barrier na domain expansion ay magpapaliit lang din daw sa area na masasakupan ng kanyang sure hit effect. Also kung ang kanyang domain expansion ay may barrier daw, ang kagaya raw ni Maki na walang curse energy ay di raw maaapektuhan ng kanyang domain expansion. Kasi nga ay pinaliwanag na noon na immune si Maki sa mga barriers tulad na lang ng domain expansion na may barrier unless kung kusa siyang papasok dito. Kaya ang ginawa ngayon ni Sukuna ay hindi niya raw winala ang isang klase ng barrierless domain expansion. Kaya although di niya madedetect ngayon si Maki dahil sa wala pa ring barrier ang kanyang domain na nagpalawak sa area na masasakupan ito, na sinamahan pa ng sure hit effect ng Malevolent Shrine na nagpupuntirya pati na sa mga inanimate objects dahil dyan ay mahihirapan pa rin si Making makatakas dahil apektado pa rin siya sa sure hit effect ng Malevolent Shrine. However, even though ang range at output ng domain ay kagaya lang sa complete domain, ay hindi rin daw kaya ni Sukuna nang i-maintain ng matagal ang ganitong ka-high level of complexity na domain expansion dahil due sa kanyang binding vow ay may time limit na ngayon ang kanyang domain expansion na 99 seconds lamang. So after 99 seconds, ang ganitong ka-destructive na Malevolent Shrine ay mawawala rin daw. So matapos niyan ay may kita dito si Yuji na mini-maintain
i-maintain ang kanyang simple domain, habang si Maki ay pinoprotektahan naman ngayon ni Miwa gamit ang kanyang simple domain. Kasabay niya na may kita rin dito si Ino na nagme-maintain na rin ng kanyang simple domain. So I believe na na-soul swap si Ino noon kay Miwa para matutunan ang simple domain. Also bukod pa kay Ino ay pati rin si Choso mga kaibigan ay may kitang nakapag-maintain na rin sa kanyang simple domain, habang tinatawag ngayon si Eugene na nag-aalala. Nasa parte ni Choso ay sa tingin ko rin na nakipag-soul swap noon si Choso kay Kusakabe para matutunan din niya ang simple domain. So itong 5 mga kaibigan ay tinitiis ngayon ang mga slashes ng domain expansion ni Sukuna. Maya-maya pa'y bumigay na ang simple domain ni Yuji at nagkasugat-sugat ang kanyang buong katawan. Na di lang yan, ay naputol pa nga ang kanyang isang paa. Subalit nagawa pa rin niya itong ma-reattach na ngayon ay mabilis na siyang nakarecover sa kanyang position. At ang pag-reattach ni Yuji sa kanyang paa ay maaaring isa sa mga abilidad ng death paintings, kasi nakita rin natin noon na nagawa na ito ni Choso na i-reattach ang kanyang mga braso. Maya-maya pa ay nang nakatake position na si Yuji ay laking gulat niya na biglang huminto ang mga slashes na sa isipan niya ay nagtagumpay na raw silang matiis ang sure hit effect ng Malevolent Shrine. Subalit ang relief na yan mga kaibigan ay napalitan ng terror nang dito ay inactivate na ni Sukuna ang kanyang secret technique na wikang Furnace Open. At makikita ang kanyang flame technique mga kaibigan na sa wakas ay sinamon na niya. So paalak na talaga ngayon ni Sukuna nang tapusin ang laban, kasi alam naman natin na after ng kanyang domain expansion ay magsasuffer na ngayon si Sukuna ng curse technique burnout. Kaya ngayon ay tatapusin na niya ang lahat gamit ang kanyang flame arrow na may mala atomic bomb na destruction force mga kaibigan. Kaya ang tanong ay sa papaanong paraan kaya nila ka-counterin ang attacking to, na magtatagumpay ba silang ma-counter ito without sacrificing a life, o di kaya dito na ma-unlock ni Yuji ang kanyang sariling domain expansion to counter the flame of fire arrow. Well, yan ang ating aalamin sa next chapter mga kaibigan at next week na yan. Kaya naman kung nagustuhan niyo ang ating full chapter review even though napaka-late na nito mga kaibigan, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.